Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito hong huling banat po, ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, laban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sa isang talumpati po niya, doon po sa Melbourne, Australia, mga kabida, tinawag po ni Vice President Sara, ito hong si PBBM na insecure, Kaya yun yung naging rason daw, mga kabida, kung bakit pinahuli po niya ito kung si Digong while nasa kasagsagan po ng kampanya. Campaign period kasi yung time na dinakip po ito kung si Digong. March 11 po yun, mga kabida. Siguro alam na po ni PBBM na threat ito kung si Digong sa kanya hong mga kandidato. Kasi ang dami hong every time pumupunta po itong si Digong sa mga sorties po nila ng PDP Laban, ang dami hong mga tao po, mga kabida. Baka siguro nababahala po ito hong Marcos administration na baka malagasan na po sila, kasi unang-una nalagasan na po sila ng dalawa mas lalo hong malalagasan po sila kapag mananatili ho daw si Digong dito sa Pilipinas. Okay? Ito, babasahin ko po, mga kabida. Ito hong balita po ng Abante online news o online news mga kabida. Ang sabi po ng kanila pong headline, VP Sara, PBBM insecure sa mga Duterte kaya pinadakip si Digong, Okay? Ito, babasahin ko yung kanilang balita po Iginiit ni Vice President Sara Duterte na panakip lang sa kapalpakan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapadakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC. Ito yung sinabi po ni VP Sara, mga kabida. It is clearly politically motivated. Pagbibigay diin ni Duterte sa kanyang talumpati nitong linggo sa Free Duterte Now event sa Melbourne, Australia, mga kabida. Aniya, kinadlangan ng kasalukuyang administrasyon ang nakatakda sanang pangangampanya ng dating Pangulo sa senatorial bets ng PDP Laban dahil sa umano'y pagiging insecure nito. So, ang tinutukoy po niya, ito kung si PBBM. Panahon yun ng kampanya. Panahon yun na nagsisimula si Pangulong Duterte na lumabas para mangangampanya sa kanyang mga kandidato ang PDP Laban. Pumunta na siya sa Hong Kong para sa kanyang senatorial candidates. Meron ng mga schedule at plano sa pangangampanya saad ng pangalawang Pangulo. Patuloy pa ni Duterte at dahil meron tayong insecure na administrasyon na ang gustong gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makapagkampanya sa kanyang mga kandidato. Si dating Pangulong Duterte ay naharap sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs campaign ng kanyang administrasyon. Ayun. So, yun po yung banat po ni Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Dahil ho sa insecurity po ni PBBM, alam naman po natin, grabe, very charismatic talaga ito hong si Digong. Every time na meron po siyang political sorties, ang dami hong mga tao na umattend, mga kabida. Diba? So, dahil ho sa kanyang insecurity daw, natatakot po itong si PBBM na malalagasan po sila ng mga kandidato po. Okay? Meaning, pagdating ho ng eleksyon, baka hindi ho 12-0 yung magiging resulta po, mga kabida. Okay? Kung mananatili ho si Digong dito sa Pilipinas. Doon pa lang sa Hong Kong po, mga kabida, kitang-kita po yung dami ho ng tao, doon sa Cebu. Okay? Ang dami hong tao po doon, Maraming tao pag si Digong po ang kasama, mga kabida. Kaya siguro nababahala po ang administrasyon kasi kung andyan po si Digong, baka po
mapurnada yung kanila pong plano na yung kompleto na state, ano? Remember, dalawang kandidato po nila ang umalis, ano? Ito hong si Camille at saka ito hong si Senator Amy Marcos po, mga kabida. At ang resulta nga sa election, 5 lang po yung nanalo po sa kanila, no? Okay? Kung tutuusin, 10 sila lahat, ano? Pero 5 lang po yung nanalo po sa kanila, no, mga kabida. Dahil siguro sa, alam naman po natin, pag ito hong si Digong ang mga ngampanya po, mga kabida, siguradong sulit talaga, no? Dami hong babaliktad po, ano? Tingnan na lang po natin, ito hong si Pam Baricuatro, ano? Si Pam Baricuatro po ay inendorso po ng dating Pangulo. Alam naman po natin, mga kabida, ang Cebu, ang sabi po nila, it's Garcia country, ano? Hawak po ng mga Garcia po yan for the longest time, itong Cebu, mga kabida. Pero dahil ho sa karisma po ni dating Pangulong Duterte, yun, tinaob po, ano? Pinataob ni Pam Baricuatro, ito hong si Gwen Garcia, no? Mga kabida. Mantakin nyo, neophyte ito hong si Pam. Hindi po kilala sa mundo po ng politika, no? Mga kabida. Kung tutuusin, it's a nobody, di ba? Nobody po ito. Okay? Ito hong si Pam Baricuatro, pero yun, tinalo po ng napakalaking boto po, mga kabida. No? Umabot po ng mahigit 1 milyon yung nakuhang boto, ano? Pero yung kay Gwen, nasa 6 or 700 lang po, ano, mga kabida. So, yun, it's Duterte magic pa rin, ano, mga kabida. Kung andito lang po si Digong, ano, kung hindi lang po pinahuli po, mga kabida, baka po, higit pa po sa 5 na mga PDP Laban members po, ano, ang nanalo po sa election po, mga kabida, ano po. Kaso, yun nga yun yung naging balakid po, ano. Kaya nga, ang sabi po ni VP Sara, dahil sa kanyang insecurity daw ni PBBM, yun, pinahuli po para hindi na po magkaroon ng pagkakataon po, makabida na makapagkampanya po, ano, ito hong si dating Pangulong Duterte sa mga kandidato po niya sa PDP Laban, ano. Okay? Yun, matindi na talaga yung away po, ano, ng mga Duterte at saka Marcos. Okay? Minus Amy. Kasi si Amy sa mga Duterte po yun, ano, mga kabida. Parang hindi na ata pwedeng dugtungan yung, kumbaga, link, ano, sa pagitan po ng Marcos at saka mga Duterte. Yung sinabi po ni Pangulong Marcos po, mga kabida, na handa ho siyang makipag-ayos sa mga Duterte, malabo po yun, ano. Tingnan nyo, hindi ho nag-respond yung mga Duterte po doon, ano, mga kabida. Kasi, malabo na, okay? Kumbaga, damage has been done, ano, dami na pong nasakripisyo po, ano, ito hong si Digong lang, sacrifice na yun, ano, mga kabida. Mahirap na po yung ibalik dito sa Pilipinas, kahit po sasabihin po ni PBBM na gagawin po niya yung lahat para maibalik lang po sa Pilipinas, ano, si Digong, pero malabo na po yun. Kasi ho, yung jurisdiction po, ano, hindi na po sa Pilipinas. Nasa ICC na po, mga kabida, over Digong. Okay? Maliban lang siguro kung pakiusapan po ni PBBM, pero malabo din yun, ano? Kasi alam naman po natin, ang International Criminal Court ay hindi lang po basta-bastang korte po yan, ano? Supported by 115 countries po yan. At hindi ho basta-bastang magpapadala yan, ano, sa pakiusap po, makabida, ng isang bansa na hindi po miyembro ng International Criminal Court. Okay? So, yan po. Wala naman po tayong magawa po doon, ano, kasi tapos na po yun, yung sinabi po ni VP Sara, mga kabida, doon po sa Melbourne, na siya po ay nabudol kay BBBM. Okay, wala na po tayong magawa po doon. Tapos na po Okay? Marami mang nabudol, pero yun nga. Kung hindi po kay VP Sara din, mga kabida, na naging tandem po ni PBBM, hindi sana mabudol din yung iba, no? Kasi yung mga supporters kasi ni VP Sara,
yun yung sumuporta po dun sa unity team, ano? Kasi ang bungakala po ni VP Sara po makabida na okay, wala hong problema po, ano? So yun pala, no? May tinatago po, ano, mga kabida. Kaya siguro laking pagsisisi po, ano, ni VP Sara dun po sa kanya hong pakipagtandem po, ano, mga kabida, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sana siya na lang yung tumakbo, ano, bilang Pangulo. Okay lang sana kung si PBBM yung nag-vice. Diba? Pero wala eh. Binigay po niya yung presidency po, ano, dun po sa Pangulong Marcos eh. Kung tutuusin sa mga surveys po that time, mga kabida, napakalakas po ito kung si Vice President Sara Duterte. Kaya lang siguro, baka hindi po interesado po, ano, ito kung si Sara Duterte na that time mayor pa po ng Davao City, mga kabida. So, yun po, lesson learned sa lahat. Yung mga nangyari po noong 2022, ano. So, babawi na lang po ito kung si VP Sara sa 2028 po, mga kabida. Okay, kasi wala naman pong malalakas po na magiging kalaban po niya, ano. Yung latest news po, ano, na ready na daw ito kung si Senator Rizal Tiveros na tumakbo bilang presidente po ng Pilipinas sa 2028. Malabo po yun, ano, kung ikukumpara po natin kay Vice President Sara Duterte. So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw ko dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all. Para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.